Kabanata 14, Thank You. I wish there was another way to actually do this and not me helplessly laying on Achilles' arms. Achilles looked at me with a curl on his lips. Paano ba naman kasi? Pagkatapos noong matinding pagtatalo namin, wala akong choice kundi magpabuhat sa kanya. I am starving a little and my foot is slowly getting more and more painful. Kapag hindi pa kami tumulak, baka gabihin kami sa gubat. And he wouldn't listen, no matter how hard I tried to convince him na mag-isa siyang umuwi at tawagin na lang si Marcus. If I insist on that, we'll stay there till the sun sets and I won't want a night with him on that place. Tumigil ka ha? Banta niya sa akin dahil nagsisimula na naman akong gumalaw. Dumaan kami sa gubat, kaya kahit mataas pa ang araw, medyo madilim dahil sa nagtatayugang mga puno. I can only see some rays of sunlight whenever the wind blows the leaves of the trees. I can directly see it since I am in Achilles' arms, just like how he carried me before I woke up. You are liking this so much, puna ko. Suot ko na ang t-shirt niya. I tried putting it on me a while ago, but he stopped me from doing it. Gusto niya raw hubarin ko ang damit ko bago ko ilagay ang t-shirt niya. Iyon na naman ang pinagtalunan namin pero kalaunan, ginawa ko na dahil nilalamig na talaga ako. Basang-basa na kasi ang t-shirt ko. I had to cover myself behind the tree para lang huwag niya akong nakikitang naghuhubad. Then when I emerged from it with his shirt on, he immediately scooped me and started walking. Bakit ko magugustuhan? This is a very long hike and you won't stop wriggling. Naputol ang sinabi niya dahil muli akong nagpumiglas. Aksidente kong nadaanan ang kamay ko sa kaunting sugat sa mukha niya dulot ng pananakit ko kanina. Tumigil ka. Kung magpapatuloy ka, ibababa kita sa kamalig at doon na tayo magpapagabi. Ano? That actually worked. Tumigil ako dahil ayaw na ayaw kong gabihin dito na kasama siya. May kamalig dito? Ba't di mo na lang ako ibaba doon habang tinatawag mo si Marcus? I can't completely stop wriggling though. He's topless so sometimes my arm touches his skin and I can't get used to that. It annoys me so I will protest and move a lot. Hindi kita iiwan mag-isa kahit sa kamalig pa. Come on, just do it! Ah! I screamed because I almost fell from his arms. He smirked. Sinadya niya sigurong dumaan sa lubak kaya ganoon. Kapit ka kasi at tumigil ka na sa kakagalaw. Sinadya mo yun! Ah! Sigaw ko at sa pagkakataong yon, napayakap na ako sa kanya. I opened my eyes to show him the rage I am feeling. He remained smirking as he continued walking. Hahampasin ko sana kaya lang kailangan kong kumapit dahil baka mangyari na naman. Sinadya mo yun ah! Bakit ko sasadyain? Ako lang din naman ang mahihirapan. You want me to hold on to you tight kaya sinadya mo yun? Tumingin ka sa daanan. Lubak-lubak naman talaga. I groaned so loud. Bilisan mo na nga lang ang paglalakad dyan! His eyes then dropped on me. He looked annoyed but somehow I sensed a tinge of playfulness. One more of that, then I'll put you in that barn and we'll stay there overnight. Kung sinabi niyang iiwan niya ako sa barn na yon, baka pa hinaman ko na siya. Pero dahil sasama pa yata siya sa akin buong gabi, hindi ko tuloy mahamon at mukhang tinototoo niya nga ang mga banta niya mula pa kanina. Nagkausap na tayo. Sinabi ko sa'yo ang rason ko. Yeah, sure, I said sarcastically. You suddenly have time now to spare me samantalang nung huli, kahit hatid lang sa amin, hindi mo magawa. I saw how his eyes widened a fraction after I said that. Gumuso ulit siya pero may multo ng ngiti. Hindi kita napagbigyan nun dahil importante ang trabaho ko pagkatapos. It was just a case of bad timing. You always claim to be busy with your work when right now you are also in an outing with your friends. He groaned. Hindi lang kita napagbigyan nun dahil importante ang utos sa akin sa bayan at responsibilidad ko yun. Siningit ko na nga lang ang outing na yun. Gusto nila sa Pandan pero dahil hindi ako pwede at hindi dapat sasama pero pumunta sila sa bahay. Umirap ako habang nakikinig sa kanya. May trabaho rin ako pagkatapos ng outing ngayon. Lumiban na ako dahil mas importante to kaysa doon. Sinimangutan ko siya lalo. Oh, dapat pala ako mag-sorry? Sorry naging dahilan pa ako na lumiban ka. Difficult na nga, nonsense, rude, ngayon pabigat pa sa trabaho mo. Napatingin siya sa akin. Inirapan ko agad nang nagkaroon ng pagkakataon. He looked at me intently. My eyes returned to his and I frowned more to show him how annoyed and angry I was. Kung pabigat ako, edi iwan mo ako. Hamon ko sa kanya. Bumuntong hininga siya.
Hindi dahil hindi kita maiwan, bawal na magreklamo. I'm just saying we can make it easier for the both of us. We can talk about our issues and solve it. Hindi yung puro na lang away at hindi na naayos ang anumang problema. Natahimik ako pero natili ang simangot ko sa kanya. Kung galit ka sa akin, sabihin mo, hindi yung iinsultuhin mo ako dahil lang sa galit mo. May ibang paraan para maayos ang problema nang hindi nagkakasakitan. Hindi ulit ako kumibo. I want to vent and lashed out more but somehow his calm and unfortunately rational reasoning made me silent. You think anything can be solved if I hear your insults and get mad at you back? Siyempre, hindi ako sasagot. Paano kung nairita ako at ininsulto rin kita? Anong mangyayari? He asked. Then just leave. No one is. Kita mo na, your solution is to always push people away instead of solving the problem. Kung iinsultihin mo ako, edi bakit pa kita pakikinggan, di ba? Pwede kong sabihin yan sa'yo. Kung umalis ako kanina pagkatapos mo akong insultihin, tingin mo nakapag-usap tayo na maayos at madadala ka ngayon sa ospital? Natameme ako. Alam kong galit ka sa akin kaya hinayaan kita sa insulto mo. Pero hindi ibig sabihin nun na magandang gawain yun. Kung galit ka, sabihin mo kung bakit para mapag-usapan. Walang naayos na problema sa pagtakbo at paglimot. How sure are you that I want to solve our problem? Pahabol kong hamon. How sure are you that I don't actually want to just be left alone? He smirked. I want to solve our problem, that's why I'm trying. Kung pagkatapos kong makipag-ayos at manuyo sa'yo, itutulak mo pa rin ako, then that's it. I'll understand that you don't want anything to do with me. Napakurap-kurap ako sa sinabi niya. Manuyo? Asan dyan ang suyo mo? His lips curled more. Magpapasuyo ka na ba? Uminit ang pisngi ko. Hindi, nagtatanong lang kasi sinasali mo sa usapan. Hindi ko tuloy na malaya na nasa dulo na pala kami. Nag-uusap pa kami nang narinig ko si Marcos. Marem! I almost jumped out of Achilles' arm cause of the shock. Humigpit naman lalo ang pagkakahawak ni Achilles sa akin. Nilingon ko si Marcos at natanaw ko na bukod sa mga kaibigan ni Achilles, marami na rin siyang kasama pati ang mga pulis sa baryo. Ayos ka lang ba? Dumalo agad si Marcos sa akin. Ibaba mo na ako. Utos ko kay Achilles pero lalo pang humigpit ulit ang hawak niya. Hindi ka makakalakad, sa ambulansya na. Napatingin ako sa daanan at nakitang bukod sa police car, may ambulance na rin doon. Ayos lang ba kayo? I heard Achilles' friend nearing us. Marami na rin ang sumalubong sa amin at isa-isa na rin ng usisa. Saan mo siya natagpuan, Achilles, at bakit basa kayo? Bakit ka hubad, Achilles? Umakyat siya sa burol, sa mga Riego. Sagot ni Achilles kay Marcos. Matagal bago natauhan si Marcos at nagtawag ng trabahador para sunduin ang naiwang kabayo doon. Habang abala si Marcos doon, muli kaming naharap sa mga kaibigan ni Achilles. I saw how Charlene and Olivia looked at us, especially my t-shirt. Achilles' friends looked a bit distant, o sa akin lang yun. At sa katahimikan nila, pakiramdam ko tuloy gulat na gulat silang lahat nang nakita kami ni Achilles. Ayos ka lang ba? Ano nangyari sa kanya? Mamaya na, unahin ko lang ang pagdala sa kanya sa ospital. Achilles said, ignoring all the other questions. Nadaanan namin si Alana na tahimik at nanonood lang kay Achilles at sa akin. She was also distant, almost as if too shocked to give any reaction. Put me down. I croaked because I didn't want to cause such a scene. Mukha ring hindi masaya ang mga kaibigan niya sa ayos naming dalawa. Him topless and me wearing his t-shirt and on his arms. I heard some whispers about it, but they were too faint. Ihahatid kita sa ospital. Aniya bago ako binaba sa higaan para sa ambulansya. Achilles, ayos ka lang ba? Alana asked when we were finally inside the ambulance. Achilles only nodded and looked at me. You don't have to come with me to the hospital, sabi ko. Achilles only leered at me before he closed the door. Hindi nakinig sa akin at sumama hanggang ospital. Hanggang sa ospital, nandoon siya. Siya ang sumagot sa doktor sa ilang impormasyon. Dumalo rin si Marcos pero kalaunan mag-isa na akong tiningnan. Nagulat pa ako dahil may sarili akong room pero narinig ko na si Marcos Saldivar daw ang nagpaayos nun. Kamusta? Si Marcos nang binuksan ang pintuan sa kwarto ko. May dala siyang mga pagkain. I waited for Achilles to show up behind him, but he closed the door. He is alone. Ayos lang, sabi ko sabay tingin sa hospital gown ko.
Is this necessary? Tumango si Marcos at lumunok. I'm sorry, I panicked kanina. I called your parents, so namilog ang mga mata ko. You called my parents? And? Nasa labas na ang mama mo. Bukas pa raw ang punta ng papa mo rito. Nag-aalala sila. I sighed and realized that I'm gonna be scolded. Sabi ni Achilles na hulog ka raw. Buti naman at mukhang ayos lang ang lahat bukod sa paa mo. Si Achilles? Nasa labas din. Kumunot ang noo ko. Ba't di pumasok? Kakausapin pa raw ng mama mo eh. Ha? Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan. Abala si Marcos ngayon sa pag-aayos ng pagkain ko samantalang nakatitig naman ako sa pintuan. I'm just glad that you're overall alright. Sa sobrang kaba ko kanina, hindi ko alam anong gagawin ko. You were so good at horses, hindi kita nasundan. Nalito pa ako kung saan ka dumaan. Mali pa ang dinaanan ko. After minutes, while he's talking, I struggled to stand up swiftly. Masakit ang paa ako pero dahil may railings naman sa dingding, ay may nahahawakan ako. Bumalik na ako sa campsite para kumuha ng signal. Wala na kasing signal sa parting yon. I was calling our men when Achilles asked me where you are. Ayoko sanang sagutin siya pero I needed all the help I can get. I said I lost you in the forest. Hindi na nagpapigil pa. Umalis agad kahit sinabi ni Olivia na may trabaho pa siya sa kanila. I opened the door while Marcos was busy talking. Lalakihan ko sana pero natanaw ko si Mama sa hindi kalayuan, nakahalukip-kip, samantalang si Achilles nasa harap niya. Marem? Marem, what the hell? Shh! I said and looked at Marcos. Anong ginagawa mo diyan? Umiling ako. Ayusin mo na lang ang pagkain ko. Kakain ako. I'm starving, so... Lalapit na sana siya sa akin pero nang nakitang nakahawak naman ako sa railings, mas inuna niya na ang utos ko. Then I heard my mom's voice clearly. What a coincidence na sa lahat ng naghanap, ikaw talaga ang nakahanap? Kumunot ang noo ko sa tono ni Mama. I can hear rudeness and condescension. Kanina pa lang nang banggitin ni Marco sa akin na kakausapin ni Mama si Achilles, may pakiramdam na akong magagalit ito. Hindi ko man alam kung bakit, pero ayon sa huling trato niya kay Achilles, galit nga siya rito. Kabisado ko ang lupain ng mga Riego, madam. Dahil Riego ka? Mama taunted. Dream on, you're not a real Riego. Anak lang sa labas si Leona at hindi tanggap ni Visarius. Yumuko si Achilles at hindi na nagsalita. I moved instinctively but it was hard cause the door jamb had no railings. Don't act as if you are one of us. You're not. Know your place. Mama! Tawag ko dahil hindi na makalapit sa kanila. Napatalon ng konti si Mama at bumaling sa akin. She relaxed her arms and looked at Achilles. Anyway, thank you sa tulong. You may leave now, Mama said. Achilles looked at me. His eyes drifted on my foot as if trying to restrain himself from helping me. Sa huli, tumango siya kay Mama at ngumiti sa akin bago umalis. Anong ginagawa mo? Sabay lapit ni Mama sa akin. Nurse! Sinundan ko ng tingin si Achilles. Abala si Mama sa pagtawag ng nurse. Nilapitan agad nila ako pero halos hindi ako nagpatulong. Anong sinabi mo sa kanya, Mama? Sabi ko. Mama looked a bit guilty for a moment but she laughed it all off. What are you saying? I said thank you to him. Hindi na tahimik ang isipan ko. Inalalayan ako ng mga nurse papasok sa kwarto. Mama then entertained Marcos, but Marcos was polite enough to give us some time and excuse himself. Pag-alis ni Marcos at nang kami na lang ni Mama ang naiwan, saka ako nagsimula. I heard you insult Achilles. Sure, I'm not the one to talk, pero may mga sariling rason ako. It's just so hard to imagine why my mom is so mad at him. Bakit mo ba laging pinagtatanggol ang lalaking yon? Kayo na ba? Bakit lagi mo rin pong tinatanong yan? Bakit parang galit na galit ka sa kanya? He helped me, Mama. He helped you because you are a Galvez and nothing more. For all we know, he just wants to impress you so he could measure to his cousins para maging mayaman tulad nila. Why are you saying that, Mama? You are the one telling me to stop judging people based on their social status. Bakit ganyan ka kay Achilles? Kitang-kita ko ang biglaang pamumutla ni Mama. It felt like I hit the bullseye on her, or something. I sensed her dread about the topic and I don't understand why. Pinapangaralan mo akong huwag maging matapobre pero ganyan ka kay Achilles? Pinag-usapan niyo pa ang may sakit niyang ina. That was uncalled for. Why are you defending him, Maria Emilia? Kayo na ba? Pabubulaanan ko sana pero nagtuloy-tuloy siya.
at napansin ko na masyado siyang galit para sagutin ko pa. You tell me right now! Do you like that boy, Maram? You tell me right now or else I'm gonna drag you out of this goddamn place! She almost screamed. I was so shocked. Hindi ko siya kailanman nakita na ganito kagalit. Lagi kami magkaaway ni Mama pero kahit kailan hindi niya ako nasigawan ng ganito. Sumagot ka! Kabadong-kabado ako habang unti-unting umiling. It was as if a vengeful spirit left her after I shook my head. She nodded and calmed down. Hindi pa rin ako makapagsalita sa gulat. I'll call your father and inform him about your lab test results. Excuse me. Hindi na bumalik si Mama sa gabing yon, or at least while I was awake. Kaya buong gabi ako nag-isip kung bakit ganoon na lang siya kagalit tuwing si Achilles ang pinag-uusapan. It was easy to say that she probably hated him for being poor, pero hindi naman siya ganyan. In fact, she keeps on pointing out that attitude on me. Hindi na namin napag-usapan iyon dahil kinabukasan pagkagising ko, nandoon na si Papa, si Remus at si Solomon. They visited me cause they were worried. The weekend instantly became some random family day with Remus with us at home. Naririnig ko na inaayos na ang engagement party niya. My father taught month's assignment inside my room. Nakahiga naman ako at nagpapahinga dahil masakit pa rin ang paa. Ganoon ang sitwasyon sa bahay hanggang sa umayos ako. Hindi na ulit kami nakapag-usap ni Mama at tuwing nagpapag-isa kami, agad siyang umaalis halatang ayaw pag-usapan ng kahit anuman. It was Saturday in the afternoon. I was completely healed since Thursday. Nakakapaglakad na ako at wala ng sakit na nararamdaman sa paa. Pero kaninang umaga lang tumulak na pabalik ng Maynila si Mama at Papa at sa Lunes pa ako papasok ulit. I feel like Monday is such a long time and somehow I can't wait for it. I'm bored in our hotel at tinatanaw ko ang rock formation. Bored, I started walking towards the rock formation. Mag-isa at maingat kong binaybay iyon. Iniisip nakakaayos lang ng paa ko. Hindi naman sigurong masamang tingnan ang ibang dako ng hotel ngayong wala akong ginagawa. I was busy looking out for any sharp rocks when I realized how big of a mistake it is. Naalala kong nasabi niya na pinili na lang ng mga kaibigan niyang bisitahin siya sa kanila dahil abala siya sa trabaho noon at tumanggi siya sa outing. I never thought that they visited him frequently. It was too late to turn back since they already saw me. Narinig ko agad ang usapan sa hindi kalayo ang cottage sa harap ng bahay ni Achilles. Si Maria Emilia. I heard someone and their laps died down. I looked at them as I struggled on the rock formation. Wala si Achilles sa kanila. Iritado agad ako sa naging desisyon ko at gusto nang bumalik. The memory of what happened last week is still fresh to me. At hanggang ngayon, kahit nahulog ako sa bangin, hindi pa rin ako nagsisisi sa mga sinabi ko. It might have been overboard, but it was fitting for all the harsh words they have thrown to me as well. Nakita ko rin si Alana. She had that curious look. It was the same look she sported back when they saw me on Achilles' arms. A bit distant and almost upset. Kung sa ibang pagkakataon, iisipin kong nagsiselo siya. Pero sabi ni Achilles, hindi sila kaya hindi ko alam. Before I could completely and slowly turn around, I saw Achilles emerge from their house. Nakita niya agad ako. Annoyed that I was caught here by his stupid friends and of course him, I continued walking away slowly. Saan ka pupunta? Nang tumalikod ako. Pumikit ako ng mariin at nilingon siya. Inasahan ko na yon pero mas madali sana kung inignora niya na lang ako. Uuwi. Nagulat ako nang nasa likod ko na agad siya. Mukhang tinakbo niya ang distansya para lang maabutan ako. His eyes dropped on my feet. Delikado dyan, sa kabila ka na dumaan, ihahatid kita. Umiling ako. Ayos lang dito. He sighed and shook his head. Ihahatid na kita, sa kabila tayo dumaan. He suddenly tried to scoop me. I pushed his hand away and my heated face turned to his friends. Kitang-kita ko ang panonood nila, tahimik at halos walang reaksyon. Para bang takot silang magsalita ng kahit ano kahit na halatang ayaw nila sa nangyayari. I sighed defeatedly and looked at him. Huwag mo na akong buhatin, ayos na ang paa ko. Kumunot ang noon niya. Buti naman, pero delikado ang mga bato, kaya buhatin na kita hanggang... I glared at him that he stopped. Bakit ka ba kasi dumadaan dito? Pwede namang sa kalsada. Nagkatinginan kami saglit.
It was weird that he didn't make a big deal out of me trying to reach his place. Bigla akong nahiya. I wonder what he is thinking. Before I can imagine whatever he was thinking, nagsalita na ako. I came here because I just want to say thank you. That's all. Kaya dito na ako dumaan kasi saglit lang naman. He smiled and licked his lips. Okay. He nodded and stared at me for a while before he continued. You're welcome. Nagtagal ang tingin ko sa kanya. I wanted to say sorry for my mother's outburst, but looking at it, now is not the time to do that with him busy with his friends. And thank you for coming here to say that. Hindi ko alam kung bakit bigla akong hindi makapagsalita sa sinabi niya. I couldn't remember anything saying thank you to me for saying thank you. It was as if he was glad that I was polite enough to notice his efforts. Uuwi na ako, sabi ko at nag-iwas ng tingin dahil uminit bigla ang pisngi ko. Ihahatid na kita. He offered again. Doon tayo dumaan sa harap. Pwede namang dito na lang. He shook his head and smiled. I looked at his friends behind him. Wala ka bang trabaho? Meron, mamaya. Ihahatid muna kita bago ako pumasok. Napakurap-kurap ako. How about your friends? Dito lang nila napili na magtipon. May trabaho ako kaya hindi ko sila masasamahan at ihahatid pa kita. We watched each other and stayed silent for a few moments before I nodded and agreed. Let's go. Naglahad siya ng kamay sa akin. Tiningnan ko iyon at hindi sana tatanggapin pero kinailangan ko ng humakbang at nahirapan sa batuhan. I watched his hand meet mine as I struggled on the rocks. I was mainly struggling because my attention was elsewhere. Curiously, I looked at his friend's face and saw how they watched us warily. At si Alana nakatitig pero nang nakitang nakatingin ako, nag-iwas ng tingin. Her other friends then gestured to console her. I then looked at Achilles and realized that his attention was all on me. I then wondered if she likes him. And that, does he know?